Ang buong baryo natin ay ituturing na bahaing lugar at bawat pamilya ay makakakuha ng daan-daang libong dolyar na kabayaran at ililipat sa bagong tahanan sa bayan. Pero dahil lang sa sinabi ng kapitan na ang lupa namin ay mas mataas ng 5 metro kaysa sa iba, tinanggal niya ako sa listahan. Hindi ako nakipagtalo o nanggulo. Sa halip ay bumalik ako sa aming bakuran at naglatag ng 40 sentimetro na kapal ng doble asero na C40 high-grade concrete. Dahil doon, pinagtawanan ako ng buong baryo at sinabing gumawa raw ako ng base ng tangke. Pero makalipas ang 3 araw, nilamon ng dambuhalang baha ang buong baryo. At lahat ng mga taong dati ay pinagtatawanan ako, ay ngayoy lubog na sa baha, na puno ng mga hayop na wala ng buhay. Nanginginig sila sa matinding ginaw. Ang kapitan at ang kanyang mga kasama, pilit na gustong umakyat sa isla ko para nakawin ang aking mga kagamitan, pero hindi nila alam na naglagay na ako ng matibay, na hindi kinakalawang na proteksyon na bakal, upang harangan silang mabuti sa labas. Gusto niyong sumampa? 3,000 dolyar ang bayad sa bawat sakay, at ang pag-inom ng malinis na tubig ay nagkakahalaga ng 200. Makinig ang lahat ng mga taga-baryo, ang pinal na plano para sa bayad pinsala sa paglipat ay inilabas na. 800,000 dolyar bawat tao, lahat iyon ay diretsyong ilalagay sa inyong mga card. Narinig mo ba iyon, Yang Z? 800,000 dolyar, mababayaran na natin ang utang ni Papa, pati ang mga pambayad sa pag-aaral ni Yaya sa lungsod ay magkakaroon na rin ng pondo. Maghintay muna, tingnan muna natin ang listahan. Ang pamilya ni Wang Tiezhu ay may 4 na miyembro, kaya 3,200,000 dolyar. Ang pamilya ni Lidahay ay may 3 miyembro, 2,400,000 dolyar. Joe Yang, 3 kayo sa pamilya nyo, kaya may 2,400,000 dolyar na kayo. Ngayong gabi kay restaurant ng ULI, dapat kang magpalibre. Kung hindi ay hindi tayo tatabla. Kapitan, nasaan ang pamilya ni Zhou Yang? Ang laki ng bahay namin, may 2 ektarya kaming lupa. Bakit wala ako sa listahan? Joe Yang, espesyal ang kaso ng pamilya nyo. Ang lupang kinalalagyan nyo ay mas mataas ng 5.5 metro kaysa sa karaniwang taas sa baryo. Ayon sa geologists, ito ay isang likas na talampas. Hindi kasama ang bahay nyo sa bahaing lugar. Ibig sabihin, hindi aabot ang baha sa inyong bubong, hindi kayo kasali sa relokasyon, kaya wala kayong kahit isang sentimong makukuha. Hindi kami kasali sa relokasyon? Tingnan nyo ang paligid natin, kapag bumaha na, mapapaligiran kami ng baha na may 3 metrong lalim, para na rin kaming iniwan na lang sa sementeryo na walang makatutulong? Putol ang daan at mawawala ng kuryente? Gusto nyo bang maging parang mga hayop na lang sa isla ang pamilya ko? Problema mo na yon, gumawa ka ng sarili mong paraan at huwag kang magrereklamo sa akin. Pare, wala nang sasaklap pa sa malas mo. Yuyaman ang buong baryo, samantalang ang pamilya nyo lang ang maiiwan. Kapag lumipat na kaming lahat, mapapasa iyo na ang buong baryong ito. Kapag sinumpong akong bumalik dito para mangisda, itira mo naman ako ng paradahan para sa sasakyan ko. Ha ha ha. Joe Yang, huwag kang magalit sa akin. Sino ba namang mag-aakala na ang lupa nyo ang siyang pinakamataas na bahagi sa baryo? Kung ibinigay mo lang sana ang lupang may prutasan sa likod ng bahay nyo sa mga kamag-anak ko para gawing proyekto, baka nakakuha pa kita ng pwesto sa listahan. Ngayon naman, antayin mo na lang doon na mawala ka, kasama ang mataas mong lupa. Sige. Zhang Fugui. Dahil sabi mo ay ligtas sa baha ang lupa namin at hindi kami kasali sa relokasyon, mula ngayon, kahit ano pang gawin ko sa lupang ito, wala ka na ring karapatan na pakialaman pa ako, di ba? Ha 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 ha! Bahala ka sa buhay mo! Kahit pa magtayo ka dyan ng isang kuta, basta't huwag ka lang hihingi ng pera sa baryo, walang makikialam sa'yo. Halika kayo rito, lahat kayo ay may makukuha, lahat ay mayroon. Napakadamot ng tadhana. Kuya Lee, ako ito si Zhou Yang. Hindi ko na itutuloy ang pag-upa sa lupa. Babayaran ko ang penalty para sa paglabag sa kontrata, pero kailangan mo munang ibalik sa akin ang natitirang upa. Oo, ibalik lahat. Kailangan ko na ito agad. Zhao Yang, dahil ba ito sa hindi mo nakuha ang bayad sa demolisyon at nabigla ka ng husto? Kung kukunin mo ang lahat ng pera ngayon, ano na ang gagamitin mo para mabuhay? Gusto kong maitayo na isang bagay. Zhang Fugui, Wang Hao, gusto ninyong makita na wala na ako sa gitna ng dagat? Kung gayon ay gagawin ko itong isang barko para sa kaligtasan na hinding-hindi ninyo maabot. Yang Z, nababaliw ka na ba talaga? Ito na lang ang natitirang pera para sa mga pangangailangan natin. Imbes na itabi mo ito para pambili ng bigas at pagkain, bakit mo binabayaran ang mga bulldozer na ito na pumasok dito? Paano na ang magiging buhay natin sa susunod?
Nay, kahit itabi natin ang perang ito, pambili ng bigas, masisira, at lalamigin lang din ito kapag dumating ang baha. Basta't mailagay natin ang sementong ito, magiging ligtas na ang buhay natin. Pumasok na po kayo, ako na ang bahala sa lahat. Uy, Boss Joe, napakagarbo nito ah. Maghuhukay ka ba ng balon sa looban para tapusin ang lahat? O baka naman gusto mong gumawa ng swimming pool para kapag dumating ang baha ay makapagsanay ka sa pagsisid? Wang Hao, nakikita ko na mataas ang chassis ng kotse mo. Ang hindi ko lang alam ay kung sa 3 metrong lalim ng tubig, gaano kaya katagal iyan lulutang. Mas mabuting bumili ka na ngayon ng mga salbabida at isabit mo sa bubong ng sasakyan mo. Boss Zhao, 20 taon na ako sa konstruksyon, pero ngayon lang ako nakakita ng ganitong paggawa ng bakuran. 1 metro ang lalim ng pundasyon, double-layered ang bakal, at kailangan pa ng C40 na high-grade na semento. Hindi naman naabot ng 200 square meters ang bakuran mo. Sa semento pa lang, gagastos ka na ng mahigit 300,000 dolyar. Sa laki ng pera na yan, hindi ba mas mabuting ipambayad na lang iyan ng down payment sa bayan? Manager Lee, ang gusto ko ay matinding tibay. Ang lupang ito ay hindi lang dapat floodproof dahil sa loob ng mahabang panahon ng agos ng tubig, dapat kaya rin itong maglaman ng mahigit 10 tonelada ng mabibigat na makinarya. Lagyan mo ng 2 patong na matibay na finishing ang sahig at siguraduhin mong pinakamaliwanag ang kulay. Sa dami ng gusali rito, gusto ko na kahit sa satellite map ay agad na makikita ang lugar na ito. Ano bang ilalagay mo rito? Ang ilalagay ko rito ay buhay, isang mahalagang buhay. Kaya mo bang gawin? Kung hindi, maghahanap ako ng iba. Kaya ko po. May pera naman, kaya bakit hindi? Bantay libingan, tuyo na ba ang semento? Gusto mo bang pahiramin kita ng ventilador para mapabilis? Joe Yang, huwag ka na kasing magpumilit. Sabi ni punong barangay, puputulin na bukas ang kable ng kuryente na papunta sa nayon. Kahit gaano pa kapino ang pagkakaayos mo sa sementong iyan, mangangapa ka pa rin sa dilim mamayang gabi para humuli ng mga daga. Zhou Yang, labag sa batas ang ginagawa mong konstruksyon. Para sa pagpapatayo ng bahay ang lupang ito, hindi para sa paggawa ng pribadong paliparan. Jiang Fugui, ikaw mismo ang nagsabi sa speaker na hindi kasama ang bahay ko sa demolisyon. Ang lupang ito ay pag-aari ko dahil hindi naman ito ide-demolize at gumagawa ako ng flood control project. Anong batas ang nagsabing bawal ito? Kung gusto mo talagang gibayin ito, kumuha ka muna ng permiso bago ka bumalik. Kung hindi, sino ang maglalakas loob na galawin ang semento ko? Sige, magmayabang ka. Kapag tumaas na ang tubig at maputol ang daan, titingnan ko, habang nakabantay ka sa semento mong walang pakinabang, ano ang kakainin mo? Darating ang oras na wala ka nang makain dyan. Magmamakaawa ka sa akin. Tingnan natin kung bibigyan man lang kita ng kahit isang butil ng kanin. Huwag niyo na pong abalahin ang sarili niyo dahil kapag tumaas ang tubig, hindi natin alam kung sino ang magmamakaawa sa huli. Alam ko kung ano ang binabalak ni Jiang Fugui. Noon pa man ay kursunada na niya itong pinakamataas na bahagi ng nayon, hinihintay niyang bumaha para wala nang matakbuhan ng pamilya ko. Noong nagmadaling iwanan ang mga bahay, ginamit niya ang kapangyarihan niya bilang kapitan para makuha ang mga ito sa mababang presyo at muling pinaupahan sa mga gustong mag-imbak ng mga kagamitan at mga sakim na negosyanteng nagbebenta ng pagkain sa baha. Pero nagkamali siya sa isang bagay. Ang lupang ito ay hindi lang basta pag-aari ko, kundi malapit na itong maging sentro sa loob ng 50 milya na tanging paraan para mabuhay. Nagsimula na ang huling hudyat ng paglikas at 70% na ng Binhe Village ang walang tao. Yung mga kapitbahay na nakatanggap ng malaking pera sa kanilang pag-alis, ang tingin nila sa akin ay nagbago na mula sa pangungutya tungo sa awa, na para bang wala na akong buhay sa paningin nila. Zhou Yang, mayroon sana akong gustong pag-usapan. Yang Zi, tungkol sa mga nangyari noon. Sumusunod lang si Tito sa patakaran. Huwag ka nang magtanim ng sama ng loob. Tingnan mo ang bakuran nyo. Dati ay nakasabit doon yung Binhe Village Material Temporary Transit Point na karatula, yung permit para sa negosyo. Kahit pangalan mo ang nakalagay. Hay, pero pag mamayari iyon ng ating buong baryo. Di ba? Kaya ano ngayon? Kaya pag alis mo, iwan mo ang mga katibayan ng permit na yon? Pumunta ka sa opisina ng baryo. Mahan mo itong kasunduan.
Naiintindihan ko na. Hindi lang lupa ko ang gusto niya, kundi gusto rin niyang gamitin ang legal na lisensya ng negosyo ko para gawin itong isang ilegal at madugong pagkakakitaan bilang isang private pier. Sa panahon ng baha, nagbabago ang presyo ng bilihin kada araw at sa mabilisang negosyong gagawin niya, kikita siya ng halagang katumbas ng ilang dosenang kabayaran sa demolisyon. Punong Barangay Zhang, mukhang makalimutin ka o baka naman iniisip mo na tanga akong si Zhao Yang? Ano ito? Ito ang katibayan ng kanselasyon ng aking kwalifikasyon. Isang oras lang ang nakalilipas, formal ko nang kinansela. Ang nakapangalan sa akin na business license para sa mga kagamitan sa probinsya at ang pansamantalang permiso para sa pag-imbak ng mga kemikal. Sa madaling salita, ang address na ito ay wala ng lisensyang mag-operate ng transportasyon ng mga supply. Ayon sa batas, isa na lamang itong bakanting lupa. Anong sabi mo? Kinansela na? Nabubuwang ka na? Iyon lang ang tanging nagpapahalaga sa lupang ito. Kung wala ang dokumentong iyon, tambak na lupa na lang ito, hindi na legal na makakapag-imbak ng kahit anong gamit dito. Alam ko, pero iyon ang gusto ko. Dokumento ko iyon, kaya nasa sa akin kung kukuha ako o kung kakanselahin ko ito. Mas mabuti pang masayang na lang ito kaysa hayaang pakinabangan ng ibang tao para manggancho. Pagganti na sa negosyo ang ginagawa mo. Sinira mo ang kabuhayan ng buong nayon. Kapag wala ang sertipikong ito, ang mga supply ng tulong mula sa bayan ay hindi mailalagay sa ating listahan. Ang mga helicopter at mga barko ay hindi magkakaroon ng legal na koneksyon. Gusto mo ba na pahirapan ang lahat ng taong naiwan pa rito sa nayon? Baka ikaw lang ang nahihirapan sa ating dalawa. Zhang Fuguy, iyong palihim na kontratang pinirmahan mo sa mga negosyante ng bigas at langis sa bayan, siguradong malaki na ang nakuha mong deposito, di ba? Ngayong wala na ang legal na kredensyal ko. Hindi lang mawawala ang kikitain mo, maging ang mga babayaring multa ay uubos sa pera mo. Titingnan ko kung paano mo ibibigay ang mga gamit kapalit ng 800,000 dolyar na kompensasyong iyon. Paano? Paano mo nalaman? Walang lihim na hindi nabubunyag? Maliban na lang kung hindi mo ginawa. Matapos ang lahat ng iyong mga kasalanan, sa tingin mo ba ay hindi nakatingin ang langit? At base sa regulasyon, matapos kansilahin ng parehong address, hindi na ito pwedeng bigyan ulit ng kaparehong lisensya sa loob ng 6 na buwan? Kaya sumuko ka na? Zhou Yang, napakawalang utang na loob mo. Maghanda ka dahil tatapusin kita. Yang Zi, kapag pinasara ang sertipikasyong iyon, balang araw, wala na talaga tayong magiging kita. Abutin ng ilang buwan ng baha. Kahit pa may sementadong lupa tayo, anong gagawin natin kung wala tayong pambili ng pagkain? Wenjing, ang pinasara ko ay ang sertipikasyon para sa transportasyon sa lupa, pero noong isang araw, nag-apply ako para sa isang libreng pagpaparehistro para sa pansamantalang emergency landing point ng mga pribadong helicopter. Walang bayad ang pagpaparehistrong ito, pero sa ngayon, ito lang sa loob ng 50 milya. Ang nag-iisang legal na lokasyon sa sistemang sibil at militar na may opisyal na coordinate para sa rescue. Parating na ang baha, pero hindi na ito ang pagkukunan ng yaman para kay Zhang Fuguy, kundi ang kuta ng buhay para kay Zhou Yang. Yang Zi, pumasok na tayo. Kinakabahan ako sa tunog ng tubig at parang yumayanig ang bahay. Huwag kang matakot, Wenjing. 1 metro ang lalim ng pundasyon ng bahay natin, puno iyan ng double-layered rebar, at ang pinakamataas na kalidad ng konkreto. Kahit paanurin ang lahat ng bahay sa baryong ito, mananatiling matatagang sa atin. Pero wala tayong kuryente o signal. Ano bang pagkakaiba nito sa pagkakalibing ng buhay? May ilaw na? Yang Zi, may ilaw na talaga. Buong baryo ay walang kuryente. Tayo lang ang may ilaw. Pakiramdam ko tuloy ay bagong taon. Nakikita kong pumapasok ang baha sa baryo, at ang bilis ng pagtaas ng tubig. Ang palaisdaan ng pamilya Lidahay ay agad na naging maputik na labak. Pero ang aming lupain na dati ay tinutuya ng buong baryo bilang training ground ng tangke sa may tabi ng kalsada ay kasalukuyang nakalutang ng maayos sa ibabaw ng tubig. Punong Barangay, tingnan mo. Ano yon? Nananalamin ba ako? Totoo yon? Bahayan ni na Zhou Yang. Bakit may kuryente pa rin sila? Nailawan pa ang bahay nila kahit nasa loob ng delikadong lugar na iyon. Tio Jiang, hindi ba sabi mo pinaputol mo na ang lahat ng linya sa mga electrician? Saan siya kumuha ng kuryente? Hindi ito lohikal. Dahil iyon sa solar panel.
Ang lalaking iyon, sa bubong niya, ay naglagay ng isang hanay ng pinakamalakas na solar panels at gumawa pa ng sariling power station. Matagal na siyang naghanda para sa ganitong pangyayari. Ano namang silbi noon? Putol ang lahat ng daan. Wala siyang tubig o pagkain, hindi siya tatagal ng 3 araw at mapipilitan siyang kumain ng semento dahil sa gutom. Kapag dumating ang oras na magmakaawa siyang iligtas natin, panonoorin lang natin siya mula sa pampang at huwag siyang bigyan kahit isang patak ng tubig. Yang Zi, uminom ka muna ng mainit na tubig. Paano mo naisip iyon? Kung wala ang kuryenteng ito, para na tayong naging bulag ngayon. Ito ang tinatawag na paghahanda bago ang bagyo. Yang Zi, sinubukan ko kanina. Ang satellite communication module, gumagana ito. Makakapag-internet na tayo. Mabuti, hanggat may signal, hindi tayo isang isolated na isla, kundi isang outpost headquarters. Dahil sa sariling interes kaya ako ni Zhang Fugui, tinanggal sa listahan. Pinagtawanan ako ni Wang Hao at tinawag na tagabantay ng puntod. Ngunit ngayon sa gitna ng kadilimang ito, ako na lamang ang tanging nagsisilbing parola. Nagsisimula pa lang ang malaking palabas na ito. Ngayong alas 6 ng umaga, ang Binhe Village ay tuluyan na ngang nabura sa mapa. Tumatawag kay punong himpilan ng emerhensya. Ako si Anju Emergency Rescue Landing Site, mataas ang lokasyon ko at ligtas na industrial grade reinforced flooring ito. Pasok sa tamang bigat ang kapasidad, kayang tumanggap ng katamtaman at mabibigat na helicopter na lalapag kahit anong oras. Ikaw si Joe Yang, isang private registered location. Hindi ba nagulat ang komite ng baryo? Nalubog niya sa baha ang buong lugar na ito at walang maayos na lapagan. Ang tinutukoy ng komite ng baryo ay ang kanilang hamak at palpak na proyekto, pero mataas na lugar ang kinaroroonan ko. May kapal na 40 sentimetrong lapag at double layer steel bars, kaya talagang ligtas dito. Copy. Rescue 1. Maganda na para lumapag. Pagsiguro na walang kahit anong kalat sa lapagan. Napakataas ang pamantayan ng landing pad na ito. Mayroon pang mga anti-skid pattern. Mas matatag pa ito kaysa sa mga landing pad sa bayan. Joe Yang, malaki ang naitulong mo. Ang buong Binhe Village ay tuluyan nang nawala. Pati na ang bakuran ng opisina ng barangay na sinasabing napakatibay ay gumuho na rin dahil sa agos. Wala na tuloy mapaglagyan ng mga stretcher. Bukod sa pwede ritong lumapag, hindi ko akalaing may tuloy-tuloy pang supply ng kuryente. Isang independent solar power system na may 2 set ng mga lithium iron phosphate batteries at may sapat na backup power. Napakabuti. Maayos ang tanawin dito at matatag ang istruktura. Gagamitin namin ang lugar na ito bilang pansamantalang medical at distribution center para sa mga gamit. Ayos lang ba? Walang problema, pero mayroon lang akong isang paalala. Nakansela ko na ang aking lisensya para sa pangnegosyo, kaya naman ang lugar na ito ay hindi pwedeng gamitin para sa kahit anong uri ng komersyo tungkol sa bayad. Isa itong puro at voluntaryong emergency relief center, hindi ako tatanggap ng kahit isang kusing na pambayad sa upa. Naiintindihan ko. Sa panahong ito, sino pa ba ang may pakailam sa lisensya? Ang mahalaga ay makasagip ng buhay. Xiaozu, sa kabutihang loob mo, pagbalik ko ay talagang ire-report ko ito sa pamunuan. Sige, Ang bahay iyon ni Joe Yang. Hindi ba at illegal na gusali ang bahay niya? Bakit ito naging headquarter ng rescue team? Nasa bulsa ko pa ang 3 milyong dolyar para sa relokasyon, pero ngayon gusto ko lang humigop ng mainit na lugaw. Imposible ito. Semento ang sahig niya. Hindi ba dapat ay gumuho na yon sa tindi ng baha? Bakit hindi pumunta ang rescue team sa opisina ng barangay? Tio Jang, hindi mo ba tinawagan ng rescue team? Ang opisina ng barangay. Matagal na itong gumuho. Yang Zi? Lalabas din ba ako sa telebisyon? manatili lang kayo rito. Tandaan nyo, kung walang pahintulot ko, walang kahit na sino ang pwedeng pumasok sa pribadong lugar natin. Jiang Fugui, unang hakbang pa lang ito. Akala mo ba noong pinutulan mo ako ng kuryente at tinanggalan ng mga subsidya, ay mawawalan na ako ng mapupuntahan? Hindi mo ba alam na kapag ang mga panuntunan at lakas ay nasa kamay ng malalakas, ang mga madidilim mong balakin ay magmumukha lang katawa-tawang pagpapanggap? Punong barangay, tingnan mo. Kay Joyang, nakatago ang marami sa mga kagamitang dinala ng helicopter, pati na rin ang ilang kahon ng mga gamot para sa ating barangay. Paniguradong naroon ang lahat ng iyon. Ngayon, magsama tayo ng mga tao
Gamit ang dahilan na kukunin natin ang mga gamit ng barangay para puwersahang pasukin ang isla. Parte naman siya ng barangay. May lakas sila ng loob na huwag tayong papasukin? Tama, ang lupa ay pag-aari ng nayon, ang mga tao rito ay sa nayon din. Wala siyang karapatang makialam. Gusto ni Joe Yang na magsarili ng kaharian. Tara, maghanap kayo ng 2 malalaking bangkang demotor. Babalik tayo para bawiin ang teritoryo. Yang Zi, ang kapitan ng nayon iyon, marami silang kasamang mga tao. Ano naman ngayon kung marami silang dala? Sa laki ng baha, mas mabilis lang silang lulubog dahil sa dami nila. Wenjing, pumunta ka roon. Ipunta mo iyan sa itinalagang lugar. Iligal na pagpasok, harapin ang parusa, ilagay nyo ang karatulang babalarian. Zoyang, ako ang kapitan ng baryo na si Zhang Fugui. Nakatanggap kami ng utos mula sa itaas na kailangan naming bumalik para tulungan ng rescue team sa pamamahala ng mga supply. Bilisan mo at buksan ang pinto. Papanhikin mo kami. Huwag mong abalahin ang mahahalagang utos ng gobyerno. Anju Post, tumatawag sa duty squad? May mga hindi kilalang tao na pilit pinapasok ang emergency landing site, pinaghihinalaang iniistorbo ang paglipad ng helicopter at sineseryoso ang kaligtasan ng flight path, pakibigyan ng babala at paalisin sila agad. Zoyang, huwag kang masyadong mayabang na parang sino. Iyang semento mo. Kitang-kita ko nung ginagawa pa lang yan. Bakit mo solohin ang pagmamayari niyan? Kinansela mo ang rehistro dahil gusto mong nakawin ang mga supply. Mga pare, itawid niyo ang bangka? Diretso tayong latalon doon para ma-take over. Naku, saklolo. Tumataob na tayo, naku. Aray. Zhou Yang, tulungan mo kami. Pinupulikat ako. Tulungan mo ako. Bilisan mo, buksan ang gate para makasakay kami. Joe Yang, wala kang puso. Ano to? Zhou Yang, napakasama ng loob mo. Naglagay ka ng mga wire sa paligid ng bahay? Punong Barangay Zhang. Tinatawag itong Airspace Physical Protection Barrier. Rehistrado po ito sa Civil Aviation Bureau. Isa itong temporary site para mapigilan ang mga kung sino-sino, tinaang mga ligaw na hayop makaabala sa ligtas na paglipad at paglapag ng mga helicopter, kaya ang pagkakabit ng maintenance facility ay karapatang ibinigay sa akin ng batas. Ikaw, bilisan mo at itaas mo ako. May wala ng buhay na baboy sa tubig. Napakakadiri. Gusto mong umakyat? Sige. Dahil kinansela ko na dito ang permit para sa collective goods transport, lahat ng gagamitin nyo rito ay babayaran nyo base sa gastos ng isang private rescue operation, $50 para sa isang bote ng tubig, $500 naman para sa paggamit ng heater. O gusto mong manatili na lang sa tubig? $50 para sa isang bote ng tubig? Pag nanakaw na iyan, ipapabarya kita sa mga pulis. Kung ganoon ay bumalik ka na lang sa bayan at uminom ng libreng putik doon. Oo nga pala, ang susunod na helicopter ay darating sa loob ng 5 minuto. Sa lakas ng hangin, direkta kayong tatangayin sa ilalim ng malakas na agos. Good luck sa inyo. Pirmahan ko na? Pirmahan ko na? Bilis, hilahin nyo na ako pataas. Zhang Fugui, Wang Hao, noong bumubusi na kayo sa harap ng Bergey Hall at pinagtatawanan ako dahil sa pagiging tagabantay ng puntod, naisip nyo ba na ang puntod dito sa lumang baryo ay para pala sa mga taong tulad ninyo? Zhou Yang, tao ka pa ba? Tingnan mo itong baha. Hahayaan mo lang bang wala na ang ating mga kanayon sa ginawa't baha? Nagtatago ka sa ganitong kakapal na platapormang gawa sa semento. Nakakatulog ka ba sa gabi? Napakasarap ng tulog ko, punong Barangay Zhang. Noong pinutol mo ang kable ng kuryente namin at pinatigil ang daloy ng tubig namin, nakatulog ka ba? Nung tinanggal mo ako sa listahan para sa relokasyon at hinayaan ang buong nayon na pagtulungan ako at pagtawanan dahil ako raw ay tagapagbantay ng puntod, payapa ba ang loob mo? Iyon ay para sa kapakanan ng nakararami. Iyon ang utos ng gobyerno. Ngayon ay oras na para magligtas ng buhay. At ito lang ang tanging mataas na lugar sa nayon. Ayon sa mga patakaran sa pamamahala ng baha, may tungkulin kang makiisa sa kolektibong kaligtasan at ibigay ang lugar na ito ng walang anumang kondisyon. Sayang at naging kapitan ka ng 20 taon, nangalahati lang ang basa mo sa batas, tapos nagmamarunong ka pa rito. Tingnan mo ng mabuti, malinaw na nakasaad sa 10 tuntunin. Ang pribadong lupain at ang mga legal na gusaling nakatayo rito sa panahon ng baha ay itinuturing na pribado at pansamantalang evacuation center, wala akong obligasyong tanggapin ang mga sibilyang hindi kasama sa listahan. Ang lupang iyan ay para sa lahat, hindi lang para sa iyo, Zhou Yang. Ang lupa ay para sa lahat, pero ako ang may karapatang mag-operate sa loob ng 30 taon at may legal na karapatang gamitin ito. Nakatatak ang iyong malaking selyo sa kontrata. Kinansela ko na noon pa ang lahat ng kwalifikasyon para sa distribution point ng mga gamit. At ngayon, ang lugar na ito ay ganap na protektadong pribadong evacuation area. Ngayon, bawat unit ng kuryente at bawat patak ng malinis na tubig ay sarili kong pag-aari. Kung gusto mong pumasok, sige, sundin natin ang Commercial Evacuation Agreement.
Joe Yang, nababaliw ka na! Ang bayad sa pagpunta sa isla ay $3,000 bawat oras at may bayad pang $1,000 para sa security fee. Pananamantala na iyang ginagawa mo. Mahal na ba ang $3,000 para sa kaligtasan mo? Noong kinuha mo ang kotseng iyon na nagkakahalaga ng mahigit $300,000 at 3 beses kang bumisina para pagtawanan ako, parang ang galing-galing mo noon. Bakit? Ngayon, ang kaligtasan mo ay mas mura pa kaysa sa isang gulong ng sasakyan. Zhou Yang, galing tayo sa iisang pamilya. Hindi mo naman pwedeng gawin sa akin ito. Huwag mong idamay ang pamilya sa usapang ito. Nakipagkasundo ka sa mga negosyante sa bayan para lang gamitin ako at magkamal ng maraming pera. Naisip mo ba ang mga ninuno mo? Pirmahan mo yan o bumalik ka sa tubig at lumutang doon. Pipirma na ako, pipirma na ako. Zhou Yang, tandaan mo, ang utang na ito kapag humupa na ang tubig, dahan-dahan nating pagbabayaran iyan. Ha, ang tungkol sa paghupa ng tubig, pag-usapan na lang natin kapag wala na ito. Ngayon, doon ka muna pumunta sa tabi. Sa bawat bote ng tubig na iinumin mo, mag-scan ka para magbayad. Sino po sa inyo si Ka Zhou Yang? Ako po si Zhao Yang, rehistrado po itong Anju Emergency Landing Site. Welcome po ang command center dito. Ako ang mula sa County Emergency Command, si pangalawang komandanteng Liu Kazhao Yang. Napakalaki ng naitulong mo. Sa aming satellite real-time cloud map, nakakita kami rito sa lugar na ito ng isang kakaibang matatag na plataporma. Nang lumapag kami kanina, halos wala kaming naramdam pagyanig. Hinukay po ang pundasyon nito ng malalim na 1 metro at 20 sentimetro. Pinalamanan ito ng mga patong ng graba, istruktura ng double-layer steel bars na may kapal na 40 sentimetro. Dinagdagan ko rin ito ng 2 patong ng emery, pati na rin ng wear-resistant layer at anti-slip paint, kaya ang limitasyon ng bigat na kaya nito ay higit sa 30 tonelada. Commander, pasok na pasok po sa standard ang kabuuan ng tibay nito. Higit pa nga ito sa standard ng ospital sa sentro ng probinsya. Sa landing area, mayroon din itong sariling 10 kilowatt off-grid power system at sakop din ito ng 360 degree na infrared monitoring. Boss, pakinggan niyo po ako. Ang lupang ito ay pagmamayari ng aming baryo. Si Zhou Yang ay nagbago ng gamit ng lupa nang walang pahintulot. Isa itong malinaw na iligal na konstruksyon. Kailangan niyo itong kunin para sa pamamahala ng publiko. Huwag nating hayaan ang mga taong sakim, gaya niya nakakuha ng ganitong oportunidad. Sino ka? Ako ang kapitan dito. Pangalan ko ay Zhang Fugui. Hawak ko ang selyo ng aming baryo. Kapitan, punong barangay Zhang. Hindi kita hinahanap, pero kusa ka namang lumitaw. Kanina lang sa resettlement center ng bayan, nabalitaan ko na dahil sa matindi mong kapabayaan sa trabaho, ay hindi mo naiulat ang eksaktong taas ng lupang ito na naging sanhi upang muntik ng malampasan ng command center ang nag-iisang transfer outpost na ito. At isa pa, ang pagkakaantala ng aplikasyon ni kasamang Zhou Yang para sa transfer qualification, hindi ba dahil din ito sa iyong kawalang aksyon? Iyon ay dahil lumabag po siya sa mga tuntunin. Ang batas ang magsasabi kung may paglabag o wala at hindi base sa sasabihin ng bibig mo, kasamang Zhao Yang. Dahil sa nararanasang masamang panahon at ang pagkaparalisado ng mga expressway sa loob ng 30 kilometro, dito lamang sa inyo ang tanging pwedeng gamiting pasilidad para sa mga mabibigat na relief goods. Nagdesisyon ang command center na formal at pansamantalang gamitin ang lugar na ito bilang isang emergency rescue outpost command station. Lahat ng nagamit na tubig at kuryente ay babayaran namin ng buo pagkatapos nito. Maaari kong tanggapin ang paggamit niyo sa lugar? Pero mayroon akong 3 mahahalagang kondisyon. Sabihin mo, basta makatuwiran ibibigay namin ang lahat ng iyan. Una, nakansela ko na ang lahat ng mga permiso sa negosyo ko noon, kaya hindi ako makikialam sa anumang pamamahagi ng mga gamit para sa sakuna pati na sa mga listahan ng gastos. Lahat ng mga kagamitan dapat aprobahan at pirmahan ng inyong tauhan mula sa opisina, lugar at seguridad lamang ang ibibigay ko. Pangalawa, pribadong tahanan namin ito ng pamilya ko, kaya ang mga taong ilegal na pumunta sa isla ay dapat manatili lamang sa itinakdang lugar para sa kanila at hindi sila pwedeng pumasok sa loob ng bahay namin at sa opisina. Pangatlo, kailangan ko ng isang opisyal na dokumento na may selyo at sulat ng pahintulot. Hindi ko kailangan ng pera, pero kailangan ko ng legal na basehan para hindi ako mapag-initan ng ibang tao kapag humupa na ang baha at hindi ako pagbintangan na kumita sa ilegal na paraan. Zhou Yang, napakabata mo pa. Tunay ngang napakaingat niyo sa pagdedesisyon. Sige, ibibigay ko na ang autorisasyon ngayon din. Simula sa oras na ito, ang lugar na ito ay kikilalanin na bilang opisyal na Binhe Emergency Rescue, pang-103 point. Maglalagay kami rito ng satellite communication relay station at pansamantalang klinika para sa mga nangangailangan.
Tapos na. Wala na ang lahat. Ang plano ko sana ay gamitin ang pangalan ng grupo upang bawiin ang lupa sa gitna ng kaguluhan para makakuha rin ako ng pakinabang. Ngunit sino ang mag-aakalang sa ginawa niyang iyon ay makakakuha siya ng proteksyon mula sa buong probinsya? Banghaw, ang sabi mo kanina, gusto mong hukayin ang training ground ko. Si Yangzi at Boss Joe, baka nawawala na ako sa sarili ko? Puro kalokohan lang ang sinasabi ko? Sana ay mapagpasensya po kayo. Napakaganda ng pagkagawa ng service area na ito, napakasosyal. Gusto mo bang uminom? Oo. Pahingi? Tuyo na ang lalamunan ko. Iscan mo ito para sa $200. Kahit na naging service area na ito, ang tubig na ito ay galing sa sarili kong storage tank. Hindi sagot ng pamahalaan ang gastusin ng mga ilegal na pumasok dito. Pumirma ka na dito. Ikatlong araw na simula nang ma-isolate ang nayon dahil sa baha. Kahit nagsisimula nang bumaba ang tubig, ang buong nayon ng binhe ay parang dagat pa rin ng putik. Dati, ang mga kapitbahay na umalis matapos tumanggap ng $800,000 na kabayaran ay nahaharap na ngayon sa isang nakakahiyang sitwasyon. Dahil sa kagustuhang makakuha ng mas malaking halaga sa ebalwasyon, iwan nila ang mga lumang bigas, mga halamang gamot, at mga mamahaling binhi sa ikalawang palapag ng lumang bahay. At ngayon, ang mga ari-ariang iyon na hindi nila madala ang pinakamahalaga sa kanila. Sa ngayon, mabilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bayan kahit na hawak pa nila ang perang pambayad sa kanila, pero nakikita nilang bumababa ang halaga ng pera nila at sobrang sakit nito para sa kanila. Nabalitaan nyo na ba? Sa Zuyang, hindi lang may kuryente, mayroon pang mga helikopter na araw-araw na nagdadala ng mga masasarap na pagkain doon. Pwede kaya tayong mag-ambag para umarkila ng mga bangka pabalik? Tama ka, sa Zuyang ay mayroong malawak na lupain, matatag at tuyo, na tamang-tama para gamitin sa pagbibilad. Isa akong taga Binhe Village. Bumalik ako rito para makita ang sarili kong bahay. Pamana pa yun ng mga ninuno ko. Lidahay, hindi mo ba narinig ang opisyal na anunsyo? Nasa ilalim tayo ngayon ng pulang alerto, ipinagbabawal ang pagdaong ng anumang sasakyang pandagat maliban sa rescue boats, at ang lalabag ay ituturing na nanggugulo sa gawaing pagsagip. Yangzi. Ikaw nga talaga si Yangzi. Ang husay ng alaala mo. Nagbibiro lang naman ako noon. Magkababayan naman tayo sa iisang baryo. At hindi mapuputol ang ating ugnayan. Hayaan mo na akong dumaong ng kahit sandali. 3,000 libra ng aking mga pananim ay nakalubog na sa baha. Kung walang tuyong lugar dito, masisira lang ang lahat ng mga iyon. Lidahay, natatandaan ko pa noong araw na nakuha mo ang bago mong sasakyan na kung kailanman ay magkaroon ka ng awa na bumalik para mangisda, ay dapat kitang ireserba ng parking space. Naaalala mo pa ba? Boss Joe, patawad po dahil hindi namin kayo nirespeto noon. Sana ay mapatawad niyo na kami. Ang imbakan namin ng butil ay nasa likuran lang. Kailangan lang idiskarga ang mga gamit dito at ilipat sila pagkatapos. Magbabayad po kami. Magbabayad? Lidahay, kinansel ako na ang lahat ng permiso para sa paglilipat ng mga materyales kaya hindi na ako legal na makakatanggap ng bayad sa paggamit ng lugar. Pero ang mga forklift, crane at bibilad dito ay binili lahat ni Joe Yang gamit ang sarili niyang pera bilang mga personal na gamit. Uupa kami. Uupahan namin ang mga gamit mo sa mataas na halaga. Sige, ang bayad sa pagdaong ay $1,000 dahil ang sahig ay gawa sa matibay na diamante at ang luma mong bangkang kahoy ay nakakasira sa sahig. Dagdag na $500 para sa pagkumpuni. $2,000 sa bawat pagkarga at pagbaba. $1,000 kada araw para sa imbakan. Mabayad muna ng deposito. Bawal ang utang dito. Joe Yang, pagnanakaw na ang ginagawa mo. May hawak kang karatula ng assistance point ngayon, kaya dapat mo kaming paglingkuran. Ang assistance point ay para iligtas ang mga nasalanta, hindi para sa inyong mga mayayamang lumikas na bumalik lang para isalba ang inyong mga ari-arian. Nasa loob si Commander Liu at may pagpupulong. Kung hindi kayo naniniwala, tanungin niyo siya kung obligasyon ko bang bakantehin itong 40 sentimetro na kapal na C40 plataporma para lang paglagyan ng ilang sako ninyong inaamag na trigo. Yangzi, kukuha lang ako ng isang pwesto. Ito ang $3,000 na sobra. Pambili mo na ng alak. Hindi na kailangan ng alak. Hindi ako tumatanggap ng lagay. Ito ang resibo mo. Susunod. Pumwesto ka sa pang-4. Hinaan niyo ang ingay. Huwag ninyong gambalain ang mga sugatan sa stretcher. Kapag nagasgasan ang pintura ng sahig, kulang pa ang $800,000 na kompensasyon nyo para pambayad. Si Zhang Fugui ay nagtatago sa sulok at tinitingnan ang mga taga-baryong dating sumusunod sa bawat utos niya. Ngunit ngayon ay nakapila na para bigyan siya ng sigarilyo, magbayad ng pera at magsabi ng magagandang salita. Nanginginig ang kaniyang panga sa galit dahil alam niya, ang panahon niya bilang kapitan ng baryo ay tuluyan ng lumubog kasama ng malaking baha. Mr. Zhou Yang, ako ang pangalawang pangulo ng Tianyue Group, si Chen Wanli.
Sikat na sikat ang kaisa-isang islang ito. Nalathala pa sa pahayagan ng probinsya ang iyong kabayanihan. President Chen, anong maipaglilingkod ko sa inyo? Kasalukuyan pa ring nakasara sa publiko ang lugar na ito. Narito ako para magdala ng oportunidad sa iyo. Nagustuhan namin ang kagandahan ng kapaligiran ng Riverside Flood Zone pagkatapos bumaba ng tubig baha. Nagpaplano ang Tianyu Group na mag-invest ng $2 bilyong upang dito sa lugar na ito ay itayo ang pinakamalaking disaster memorial site na theme park sa buong bansa. Itong mataas na lupa mo, dahil ito ang may pinakamataas na elevation, pinakamatatag ang pundasyon, ay ang pinakamagandang lokasyon para sa pangunahing hotel ng parke. At ano naman ngayon? Kaya naman handa kaming bilhin ang karapatan sa pagpapatakbo ng lupang ito. $5 milyong. Alam ko na noong ipinagawa mo itong sementadong lupang ito ay gumastos ka lang ng mahigit $300,000. Kapag pinirmahan mo ang kasunduang ito, papasok na ang $5 milyong na cash ngayong hapon at ang buong pamilya mo ay makakalipat na agad sa probinsya upang mamuhay bilang mga tunay na mayayaman. President Chen, mukhang nagkakamali po kayo. Ang lupa ay pagmamay-ari ng komunidad, kaya dapat ay sanayon ibigay ang $5 milyong. Ako ang pipirma para sa lahat. Ginoong Zhang, natapos na namin ang mga legal na proseso. Hawak ni Mr. Zhao ang kontrata para sa sariling pamamahala sa loob ng 30 taon. Bukod pa doon, noong panahon ng baha, ay kinansela niya ang orihinal na permiso ng Collective Transit Point, kaya ang lugar na ito ay isa ng ganap na protektado at individual na ari-arian, kaya sa kanya lang tayo dapat makipag-usap. Huwag niyo siyang kausapin, hindi ko hahayaang mangyari iyon. Zhou Yang, $5 milyong iyan. Sa pamamagitan ng perang ito, mababayaran na ang lahat ng mga utang ng baryo. Gusto mo bang maging kriminal sa paningin ng buong baryo? Ibinibigay namin ang $5 milyong dahil rinederespeto ka namin. Pero kapag idineklara iyan na ilegal na istruktura at ipinagiba, ay wala kang makukuha kahit isang 5. Paano kung ayaw kong ibenta? Mr. Zhao Iho, huwag kang masyadong matakaw. Ang autoridad sa flood control area ay nasa probinsya. Kailangan ko lang kausapin ang mga nakakataas. Sa ngalan ng pag-aayos ng mga pasilidad laban sa baha, ay babawiin ko ang lupang ito mula sa iyo. Isang pirasong papel lang ang kailangan ko. Pagdating ng oras na iyon, hindi ka lang mawawalan ng pera. Pati ang sementadong lupang ito ay mawawala sa iyo. Talaga ba? President Chen, tila hindi sapat ang pananaliksik na ginawa mo bago ka pumunta rito. Isang linggo bago mangyari ang baha, habang inirehistro ko ang lugar na ito bilang landing point, ay sabay rin akong nag-apply at naaprubahan para sa Water and Soil Conservation ng Binhe Wetland at sa pilot project para sa Biodiversity Restoration. Ito ay ang Environmental Red Line sa antas ng probinsya, ang pinakasentrong protektadong lugar. President Chen, Environmental Red Line na ito, ayon sa administrative measures para sa Ecological Protection Red Line sa loob ng Red Line Zone, mahigpit na ipinagbabawal ang pagtatayo ng anumang malalaking pasyalan, kainan at komersyal na tutuluyan. Ibig sabihin nito, ang ating hotel project, kahit pa mabili natin ang lupang ito, ay hindi man lang makakahukay kahit isang maliit na butas. Zhou Yang, sinasadya mo akong paglaruan. Mas pipiliin mo pang hayaang bakante ang lupang ito kaysa ibenta sa amin para sa aming proyekto. Hindi ito basta bakante, dahil para ito sa kinabukasan ng susunod na henerasyon upang may mapuntahan silang ligtas na lugar. President Chen, gusto mong magtayo ng hotel sa lugar ng trahedya ng iba at maningil ng bayad sa tutuloy doon? Hindi ko dudumihan ang mga kamay ko sa ganyang klase ng pera. Ang lugar na ito ay para sa pagliligtas ng buhay, habang ang hotel mo naman ay para lang sa panggigipit. Dahil ang lugar na ito ay isang protektadong zone, kung gayon, ang plano ninyong pagbili sa Tianyu Group ay maaari nyo nang itapon sa tubig at ipakain sa mga isda. Ikaw, inaakala mo bang ang kapirasong dokumentong iyan ang makakapigil sa akin? Gagawa lang ako ng paraan. Sige, subukan mo. Nasa likod bahay lang si Commander Liu, hindi pa siya umaalis. Gusto mo bang tawagin ko siya rito? Para pakinggan kung paano mo gagawa ng paraan ng mga batas dito? $5 milyong, nawala na lang ng ganoon? Zhou Yang, baliw ka, ikaw ang sumira sa buong nayon. Zhang Fugui, ang $5 milyong na iyon ay hindi kailanman naging para sa nayon, lalong hindi iyon para sa iyo. Dapat mong isipin kung anong gagawin mo kapag tuluyan ng bumaba ang tubig, tungkol sa mga pondo ng mga migrante na ninakaw mo mula sa account, at kung paano mo ito babayaran. Siguradong paparating na ang mga mag-audit. Patay na, tapos na, wala na ang lahat. Ang $800,000 na pambayad, naubos ko na lahat sa kotseng ito at sa pagpapaayos ng bahay sa bayan. Ngayon ay wala man lang kahit isang butil ng palay sa bukid, paano na tayo mabubuhay niyan?
Yang Z, tulungan niyo po ako. Binaha ang balon sa likod ng bahay namin. Puro maruming tubig ang lumalabas. Walang mainom na malinis na tubig ang buong pamilya at nagtatai na ang mga bata. Nakikiusap ako, bigyan niyo naman kami kahit konting tubig. Tito Dahay, wag mong sabihing wala akong puso, pero ngayon ang tubig sa buong barangay ay kontaminado na. Ang water purification system ko rito, sa bawat oras ng paggamit ng kuryente at filter, ay nagkakahalaga ng pera. May kasunduan tayo, magbabayad kayo. Ayon sa presyo ng gastos ko, sa mga hindi pa nakapirma, gagamitin ang presyo sa merkado, $20 ang bawat galon ng tubig, at kailangang magbayad agad. Dati ay walang baha, ngunit ngayon hindi na makapasok ang lahat ng truck ng tubig sa bayan. Kaya kung gusto mo, sumalok ka ng tubig sa putikan sa dulo ng nayon, walang pipigil sa iyo. Zhao Yang, itong mga makina mo, pwede po bang hiramin muna namin? Ang mga pananim sa nayon na hindi pa tuluyang nabubulok, kung mapapatuyo agad ang mga ito, ay maaari pang ipagpalit sa kaunting pagkain. Total naman ay magkakakilala tayo rito. Kiram? Wang Hao, nung binubusinahan mo ako para pagtawanan, bakit hindi mo naisip na kakailanganin mo rin palang hiramin ang mga makina ko balang araw? $800 ang upa sa bawat isa araw-araw, at hindi pa kasama ang krudo. 800? Masyado mo kaming dinidrehadro? Ang lugar na ito ay rehistradong opisyal na tulungan. Dapat ay nagbibigay kayo ng libreng serbisyo. Nang umalis si Commander Liu, naging malinaw ang kaniyang utos. Na ang sentrong ito ay para lamang sa mga emerhensya. Tungkol naman sa muling pagtatayo pagkatapos ng sakuna, ito ay itinuturing na usaping negosyo na. Dahil kinansela ko na ang aking lisensya para sa transportasyon ng mga supply. Sa ngayon, ay nagtatrabaho ako sa ilalim ng pangalan ng Angeline Agricultural Machinery Repair Station bilang isang independiyenteng negosyo. Wang Hao, maaari kang pumunta sa bayan at tingnan kung mayroon pang mas mura kaysa sa alok ko. Ay, nakalimutan ko pala. Hindi pa tapos ang kalsada, kaya hindi makakapasok dito ang mga makinarya mula sa bayan. Kasama Zhou Yang. Sa ngayon ang mga mabibigat na sasakyan para sa pandemya ay nangangailangan ng pansamantalang lugar para sa disinfection sa buong baryo. Dito lang sa lugar mo, ang may high-pressure washing equipment at maayos na sementadong sahig. Inaasahan naming marerentahan ang lugar na ito bilang sentro ng operasyon laban sa pandemya sa loob ng 1 linggo. Sige po, base sa standard ng pagbili ng serbisyo, ang renta sa lugar ay $4,000 bawat araw. 4,000? Ganyan ba talaga ang presyo? Boss, ang simento ko rito ay ginawa ayon sa tibay ng isang pantalan, kayang dalhin ang paulit-ulit na pagdaan ng mabibigat na sasakyan. Maging ang pag-spray ng matatapang na kemikal na panlinit, ang pag-spray ng malakas na disinfectant ay nakakasira at sobrang laki ng epekto nito sa pinturang sahig. Tsaka na-cancel na ang lisensya ko, kaya kailangan kong bayaran lahat ng buwis gamit ang sarili kong pera. Ang presyong ito ay discounted price na para sa ating bayan. Sige, pirmahan na natin ang kontrata. Zhou Yang, lumabas na ang listahan. May special permit mula sa bayan. Dahil sa napakalaki mong tulong noong baha, ay nagbigay pa sila ng dagdag na pwesto para sa ating pamilya. Napayagan pa nga tayong pumili ng pinakamagandang pwesto sa Commercial Street. Yang Z, pwede na tayong lumipat sa bayan sa malaking bahay at magbukas ng sariling shop. Hindi ako aalis. Hindi aalis? Bakit? Lahat sila ay magsisilipat na. Mapapabayaan na ang lumang nayon na ito. At pati ang mga kuryente ay puputulin na rin. Ano pang gagawin mo rito? Babantayan mo ba itong semento at magpapakawalang hiya? Hindi ito basta lupain lang. Dito ang magiging sentro sa hinaharap. Hindi magtatagal, hindi na ito tatawaging flood storage zone, kundi Binhe National Wetland Park. At ang pwestong ito ay ang parke, ang nag-iisa at legal na sentro ng serbisyo. Tinanggihan ko ang alok na relokasyon. Gagamitin ko ang lupang ito bilang sentro para itatag ang kauna-unahang pribadong research and learning base sa buong bansa. Zhang Fugui, kailangang sumama ka sa amin. Zhang Fugui? Bakit? Anong batas ang nilabag ko? Ako ang kapitan ng baryo. Tungkol sa iligal mong paggamit ng pondo para sa mga lumikas, ang pagtanggap mo ng suhol sa proyektong kontrabaha, at ang mga ebidensyang nagresulta sa pagguho ng dam ay nasa kamay na namin. Zhou Yang, ikaw na. Pinagplanuhan mo ito mula pa noong simula? Ang dating lugar na laging binabaha, ngayon ay naging isang masiglang tanawin na. Para itong isang maayos na pagkakalagay ng chip,
patag at matibay na naglalabas ng matinding kinang ng industriya. Dito sa mundong ito, maaaring gumuho ang mga bahay, maaaring mawalan ng halaga ang pera, maaaring magbago ang samahan ng magkakapitbahay, pero ang mga tuntuning nakatatak na sa iyong pagkatao ay hinding-hindi magtataksil sa iyo.